Kinwestiyon ngayon ng ilang kritiko at ekonomista ang paggamit ng pondo ng pamahalaan mula sa sunod-sunod na foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa bilyong-bilyong pondong hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Si Erica Rio sa report. Auntie Claire, ilabas mo nga sa amin magkano ang budget ng Office of the President sa travel. Ilabas mo sa amin. Saka magkano na ang nagastos nyo. Sa programang Sa Totoo Lang, mariing hinamon ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang Malacanang na maging transparent sa budget na ginagamit para sa mga naging foreign travels ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos mapansin ang tila kawalan ng sapat na aksyon sa repatriation o pagpapauwi sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa Middle East sa kabila ng malaking confidential funds at travel budget ng Office of the President. Binigyang diin pa ni Guanzon na mas mabilis pa ang bansang Singapore sa pagbibigay ng tulong para makauwi ang mga Pilipinong apektado ng sigalot sa gitnang silangan kaysa sa sariling gobyerno. Dagdag pa ng political commentator na si Cathy Binag, ang isyo ng talamak na korupsyon sa sariling pondo ang nagiging dahilan kaya nawawala ng tiwala ang ibang bansa sa Pilipinas. Kung dito sa Pilipinas, hindi nila tayo mapagkakatiwalaan sa sarili nating pera, ninanako natin ang sarili nating pondo, paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang bansa? Diba? So to the point na babaon natin yung sarili natin sa utang, na sarili nating bansa ibebenta na natin sa iba. Sa kabilang banda, inilahad naman ng ekonomistang si Cora Guidote na tanging ang remittances na lamang mula sa mga OFW at consumer spending ang nagpapanatili sa sigla ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, kung wala ang bayaning manggagawang Pilipino, posibleng matagal nang dapa sa recession ang bansa. Nag-aangat na lang talaga ng ating ekonomiya ay consumer spending. Saan nanggagaling yun? Mostly sa mga OFWs nila. Kasi mga remittances nila pumapasok. So, marami sa kanila talaga sumusuporta sa ekonomiya. Kung wala talaga yung OFW remittances, dapat nasa recession na tayo ngayon. Binusisi rin ni Guidote ang umano'y bilyong-bilyong pondo na idinideliver ng tinaguriang Brave 18 na dating aid ni Zaldico sa mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Ayon sa kalkulasyon ng ekonomista, kung ang 800 bilyong piso ay inilaan sa mga produktibong proyekto sa halip na sa ayuda o korupsyon, mas marami sana ang nakikinabang na Pilipino. Yung 800 billion, napakalaki niyan. Okay? So, ayaw kong ilagay yan kung ako tatanungin, ayaw ko ilagay yan sa mga ayuda-ayuda kasi walang mangyayari dyan eh. You're giving the fish, you're not giving the fishing rod. Diba? Oh, yes. Kailangan maging productive yung pera. So, kung ilagay yan sa paggagawa ng mga kalye, it can build 80,000 kilometers of roads. If you put it in homes, it can build up to 806,000 homes, assuming 1 million pesos per home. Sa huli, nagbabala si Guidote na kung hindi mababago ang sistema sa susunod na 2 taon, mananatiling lugmok ang ekonomiya dahil sa kakulangan ng foreign investments at tunay na infrastructure projects sa bansa. Kaya nga, ngayon pa lang, nakikita ko na in the next 2 years, hindi lang talamak pa ang nakawan, wala pa rin investments, wala pa rin masyadong infrastructure. Kasi in 3 years, yung first 3 years niya, walang nangyari, bumagsak pa yung economy. Anong magagawa niya in the next 2 years? Kasi Botol, Abi, Blood.